Pahayag ito ni BRC Chairperson Erwin Tulfo. Papatawag pa ba ang Brave 18 Marines? O ito ang sabi nyo. Mag-iimbestiga tayo, pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Parang ayaw niya na ng flood control. Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. So, parang unti-unti nang goodbye, flood control. Oh, no. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan naman yan di ba? Hindi naman sila sumipot. So, para ano pa? Ayun. So, anong ibig sabihin nun? Unti-unti, ang pagkakaintindi ako I might be wrong. Unti-unti, ang BRC, iiwanan na ang investigasyon sa flood control. Kasi mag-move on na tayo, marami pa namang anomalya. Okay. Tapos yung Brave 18, dahil inimbitahan ng una, hindi naman sumipot, wala na. Iimbitahan mo pa ba? Sabi ni Atty. Baligod, na-late lang daw sila dahil hindi sila pinapasok sa Senado. So, hinanapan sila ng mga QR code ba yun? Kaya na-delay. So, pagpasok nila, nagdiretso lang sandali sa opisina ni Senator Padilla, nag-press conference. After that, mag-a-attend na sana sa BRC. Bigla namang hininto ang BRC hearing dahil, I don't know, meeting na lang daw. Hindi na hearing, kundi meeting. Tapos, tinigil na in respect daw sa mga biktima ng lindol. Ibig sabihin, to me, it's not enough na inimbitahan noon na hindi nag-attend. Kung talagang gustong malaman ang katotohanan, why not invite them? Malala ko yung pahayag ni ex-Marine Colonel Ariel Cherubin. Although pinagdududahan niya ang strong moral fibers nitong Brave Marines, bakit ngayon lang daw nagsasalita? At sabi ni Colonel Cherubin, pabor siya na dapat tawagin ang Brave 18 na humarap sa BRC hearing. So, kung ganyan ang line of thinking ng BRC chairman, parehas sila ni Lacson. Kasi si Lacson, kung ano-ano ang sinasabi laban sa Brave 18, kaya hindi niya tinawag ni minsan. So itong Tulfo, ganyan na rin. Iwas Brave 18 talaga sila. Paano ngayon yung kredibilidad niya na mag-imbestiga dahil isa siya sa inaakusahan? Ngayon na naagaw na nila ang liderato sa Senado, balik sa uno. Parang style Soto Lacson nung kapanahonan nila. Ganyan din ngayon. Kung mag-imbestiga man is top house sa Bisaya, pakitang tao. Ito na yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na the greatest cover-up in our nation's history. The main reason bakit pinilit nilang inagaw ang Senate leadership is dahil sa flood control issue. So anyway, dahil nasa kapangyarihan sila mga kaibigan, let it be. God is watching from a distance. Darating din ang panahon, may imbestigahan ng todo ito. Sana 2028 na bukas para makaboto na tayo ng bagong presidente na may tapang at malasakit na mag-imbestiga at magpakulong sa mga totoong magnanakaw, mastermind sa flood control scandal.